Hello mga Mars! Ito yung mga ganap namin kahapon, araw ng linggo. Napakaganda ng umaga dahil 6:20 pa lang ay nakapagbukas na kami ng tindahan ni Mister. Gabi ng Sabado ng alas 8 ay nagsimula na kami ni Mister magluto ng aming mga panindang kakanin para sa umaga ng linggo. Bago ko inumpisahan itong aking pagluluto ay inaaya ako ng aking anak na panganay na kakain sa labas. Mag-unlimited daw kami ng samgyupsal. Pero hindi ako sumama kasi iniisip ko na marami pa akong lulutuin na paninda para kinabukasan. At gusto ko sa gabing ito na maaga kaming matapos ni Mister sa pagluluto para maaga din kami makapagpahinga. At sa kanilang pag-uwi galing kainan ay tumulong naman sila sa amin ni Mister. Kaya naman mas maaga kaming nakatapos sa pagluluto. 12:30 pa lang ng madaling araw ay nagliligpit na kami tapos tinatakpan na namin yung mga naluto naming kakanin. At para na din po sa kaalaman ninyo na kapag ganito tapos na kaming magluto ni Mister, etong mga kakanin na nagawa namin ay nandito lang nakalagay sa may lamesa, sa may tindahan. Bago namin iwanan ni Mister ito, ay nilalagyan namin ng cover na plastic. Safety at walang mga insekto na pwedeng lumapit o gumalaw nito. Halos mag-aalauna na kami ng madaling araw nang kami ay makatulog tapos gumising kami ni Mister ng bandang alas 4 naman ng madaling araw. Dapat talaga ay magbabanyo lang pero hindi na nga ako bumalik sa pagtulog kasi iniisip ko din para maaga kami makapagbukas ng tindahan. Kaya inumpisahan ko na ang pagluluto sa aking paninda na spaghetti, macaroni, pansit bihon, palabok at pansit canton. Meron din pala akong luto na sopas at lomi at mga ulam para sa pang-umagahan. Ito palagi ang luto namin ni Mister tuwing umaga. Iba rin yung paninda namin para sa pananghalian. At dahil nga araw ito ng linggo, kaya meron kaming mga lutong kakanin. At makikita nyo nga dito na magsi 6:20 pa lang pero nagbubukas na si Mister. Nakadalasan ang bukas ng tindahan ay mag-aalas 7 o kaya naman ay lagpas ng alas 7. Sa oras nga na ito ay meron na akong luto na palabok, spaghetti at macaroni. Yung sopas, pansit canton, pansit bihon at yung lomi ay niluluto ko pa lang. At kapag ganito araw ng linggo ay marami talaga yung luto ko sa mga pansit para naman talagang hindi mabitin yung aking mga customer. Kahit umabot pa ng alas 10 o alas 9 ay meron pa silang mabibiling mga pansit. Yung ibang suki ko kasi ay tanghali na magpunta kasi nga iniisip nila na tanghali na ako nagbubukas. Kaya naman kapag maaga ako nakapagbukas at maaga ako nakaubos ay nauubusan talaga sila ng aking mga panindang almusal. At nakakatuwa lang din dahil nga marami akong nabiling mga muffin ay marami din akong nabenta na muffin sa araw na ito. 9:30 ng umaga nang mapaubos ko yung aking mga panindang pansit. Bali nakadalawang kawa ako ng pansit canton. At sa mga oras na ito ay nagluluto na ako ng aking panindang ulam para sa pananghalian. Si Mister naman ay alas 9 na ng umaga nang siya ay makapamalengke. Kaya naman tinanghali na sa pamimili si Mister. Dahil nga nang kami ay gumising ng madaling araw ay tinulungan niya nga muna ako sa pagluluto dahil medyo marami talaga yung aking mga nilutong pansit. At nahihirapan ako sa mga buhat dahil malalaking kaldero yung aming gamit. Gaya na lang sa palabok kapag ako ay nagpapakulo ay gamit ko dito yung malaking kaldero talaga dahil 2 kilong palabok yung aking lulutuin. At dahil maaga nga ako nakapagluto ay wala din akong makakatuwang na iba. Si Mister lang talaga dahil yung pasok ng aking helper ay alas 7 pa. Pero dumarating sila ng tindahan ay 6:30 ng umaga, hindi naman alas 7. At ayos lang kahit tanghali na mamalengke si Mister dahil wala naman kaming tanggap na pa-order sa araw na ito at meron naman akong stock na gulay at karne pa para habang ako ay nagluluto, si Mister ay namamalengke. At sa video ko na ito ay papakita ko naman sa inyo kung paano ko lutuin itong aking masarap na ulam na pinaksiw na adobong tulingan. Alam mo Mars, kapag ganito yung ulam mo ay mapaparami ka talaga ng kain. At ito naman yung naluto na pinaksiw sa adobo na tulingan. Dito ay meron akong 3 kilo ng isdang tulingan. Dahil malaki ang sukat ng tulingan, kaya pinahati ni Mister doon sa nagtitinda ng isda. Doon pa lang sa palengke ay nililinis na ito, tinatanggalan na ng bituka. Ang gagawin na lang pag uwi sa bahay ay huhugasan mo ito ng mabuti para hindi malangsa. At dito nga ay nakapaglagay na ako ng mga sangkap na sibuyas, luya, bawang, siling berde, paminta at kaunting pampalasang asin at ng powdered seasoning. Syempre adobo kaya maglalagay ako ng toyo at ng suka. Kailangan mo din maglagay ng pamintang buo at ng dahon ng laurel. At para naman hindi sobrang asim, katulad na lang ng luto kong paksiw ay naglalagay din ako rito ng tubig. Isa lang yung paraan ko ng pagkapaksiw at itong adobo na pinaksiw dahil ang kaibahan lang, naglagay ako rito ng toyo,
pamintang buo at dahon ng laurel. At pagkatapos mailagay lahat ng sangkap, tinakpan ko lang ito hanggang sa maluto. At dito nga dahil luto na, naglagay ako rito ng mantika at tatakpan ko lang ito at pakukuluin pa ng 2 minuto. At pagkatapos ay ito na yung naluto na pinaksiw na adobong tulingan. At ang video ko na ito mapapansin ninyo na madilim na, mag-aalas 7 na ng gabi. Malapit na kami magligpit ng paninda at magsasara na ng tindahan. Sinadya ko magpunta sa ganitong oras para makakuha ako ng video. Anak ko ang nagbabantay sa mga oras na ito at katuwang niya yung helper. At kapag tumungtong na yung oras na 7:20 ay nag-aalis na kami ng takip ng ulam tapos huhugasan na yon at magliligpit na ng ulam. Meron pa akong naiwan na kakanin. Yung iba ay pinamigay ko, yung iba naman ay nilagay sa ref. Yun ang mga tira namin kaunting ulam, yung iba ay pinamigay ko, yung iba ay nilagay din sa ref. At etong si Mister ay napasayaw pa. Pagod yan mga Mars, galing yan sa paglilinis doon sa likuran namin. Ang sabi ko nga sa kanya, tama na yung paglilinis at kami ay magpapahinga na. Yun lang mga Mars, salamat sa panonood. Follow for more. God bless.